Magandang araw pong muli mga kapatid. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa medalyon ng Atardar. Sa kung arepoten opera rotas tara tapusin natin ang hukbo ni Satanas. Meron bang galit sa'yo o nakasagutan mo? Meron ka bang kapitbahay? Ayon sa aklat ng karunungan, ang sino man makaalam sa aking pangalang iyan ay hindi ko hahatulan, at kung sasampalatayanan, patay man ay mabubuhay. Saan nga ba nagmula ang Atardar ayon sa aklat ng karunungan, at ano ito? Ang sabi sa aklat ng karunungan ay ganito: Nang magising ang 7 birhen, ay pawang nangagtaka kung bakit silang lahat ay may tigi-isang korona sa ulo. Sila'y pinag-uurasyon ng isang tinig, at nang ito'y masabi, ay biglang sumikat ang kahangahangang liwanag na may 7 rayos o silahis na pumutong sa ulo ng bawat isa sa 7 birhen. Narito ang 7 titik na nilabasan ng 7 sinag o 7 rayos. At ito ang Atardar. Sa makatuwid, ang 7 titik na binubuo ng salitang Atardar ay ang mga titik na nilabasan ng rayos o liwanag na siyang pumutong sa ulo ng 7 birhen. Kung sinasabi na ang mga letrang Atardar ay ang nilabasan ng sinag, sino ngayon itong mata at sino itong may hawak ng tabak? Ayon sa matatandang antingero, ang mata sa medalyon ay ang Diyos po na tumitinig at nagsasalita sa 7 birhen, at ang figura naman sa itaas nito na may hawak ng tabak ay dili iba kundi ang infinitong apoy. Ayon sa sikreto ng medalyon ng infinitong apoy, kung sino man daw ang makaalam ang sikretong pangalan niyan na ang susi ay berubam, ay magagamit ito sa bala, at kaya daw nitong tunawin ang tatamang bala kung isasama sa pangalan ang salitang berbuam. Ang dalawa namang espiritu sa kaliwat kanan ng infinitong apoy, kung malalaman ang pangalan, ay ginagamit naman sa pamigil. Ang nakaarko naman ng mga pangalan sa figurasyon ay ang 12 Excellencias. Ito naman ay nagagamit na pangbakod o bantay. Sa ulo na naman ng infinito ay nakasulat ang Salvum Pactum Nobis Egusum, na magagamit naman na orasyon pangkaligtasan, gayon din ang salitang Caspactusi Castusi. Marami naman ang basag ng AB, ginagamit ding pondohan ang isang basag nito, at may basag din itong ginagamit sa kabal. Ang isang basag nito ay Aok Budok, na nagagamit ding susi sa medalyon. Narito naman ang panalangin sa medalyon. Unum Deum Pampanabal, Filius unum Deum Gobernatum Pampanabal, Aha Aipa Atma, Aram Akdam Aksadam Adonai, Padre de los Padres Spiritus, Deus Petat Madres y Unica
Deus, Deus, Deus. Matat, sikot erat, ampilam guam, lamurok melam, maok mulum, sumitam, sum, amili, tumatum, sum, meyum, miltum, sum, mei, mitam, sumatum, sumitum, sumitam, meyouam, amau, oem, jahak, jahas, jah, maem pumaem, meyok siyok sosium, miyak sisa, aeum mauma, amakuim, oya uwaks yeohua, amen sela. Ito naman ang poder ng atardar. Ukshak, ahuksiyak, hahuhak, huwaok, abha hikaak, airisit, hoktaksit, alimiraktim, badiretro satana, munhi kuam, mihi luat, satana satam, egusum salbame. Ito naman ang susi ng atardar. Arimada, pagasas, rex regum, dominus domantium. Ito naman ang sator ng atardar, dumidepensa sa lahat ng uri ng masama. Ang basag ng atardar na gumagamot ng mga karamdaman. Basag ng atardar na nakabubuhay ng mga gamit. Ang mga pangalan naman ng 7 birhen ay naghahawak ng 7 kapangyarihan kasama ang karunungan sa panggagamot at pagbibigay ng proteksyon sa mga tumatawag sa kanilang pangalan. Iba't iba din ang figurasyon ng atardar, depende sa kanyang kasama at mga orasyon. Madaming lihim o sikreto ang atardar. May mga lihim itong basag, poder, pondo at panalangin. Depende sa aral ng gumagamit. Kaya nga ang medalyon nito ay baligtaran o pareho lang ang harap at likod. Dahil ang harap nito ay para sa hayag at ang likod nito ay para sa lihim ng atardar.